He suffered and endured great pain for us. At pinaniniwalaan ng maraming theologians na tinutukoy na Isaiah dito ay walang iba kundi ang darating na tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Familiar with suffering, therefore He knows how to deliver those who suffer. Jesus knows emotional pain. Sa simula pa lamang, ang dami ng rejection. Ipinaglilihi pa lang siya, may rejection na. Isinilang siya, may rejection. Buong buhay, may rejection. At hanggang nabuhay siya muli, may nangre-reject pa rin. Jesus understands and helps people in their emotional suffering. That's why He is our helper, our Savior. So with God's help, avoid or minimize emotional pain in your life and in the life of others. Now, avoid possibly painful situations. May mga sitwasyon, mga kapatid, na alam natin ang ending painful. Especially, huwag tayong pumasok sa mga sitwasyon na prolonged or permanent ang pain or discomfort. There are things one could do wrong, pero may mga wrong things na ang end pwedeng prison, ang tagal ng pagdurusa mo. Hindi nadadaan sa sorry lang. Merong mga physical prisons, pwedeng dahil sa kapabayaan, magkaroon ka ng disability and you get imprisoned in this body that cannot move. At merong mga roles na pinapasok natin sa buhay na pwede rin maging mga kulungan na pwede magdala ng pain. Halimbawa, profession, hindi talaga yun ang gusto mo, hindi talaga yun ang masarap gawin, ayaw na ayaw mong gawin, pero yun ang napasok mong profession, don't get into it, or when you're into it already, get out of it. May mga roles sa buhay na alam mo habang buhay pwedeng magkaroon ka ng stress. Halimbawa, nagninang ka. Pasko, tuwing Pasko, taon-taon, may stress ka. Liba na lang, dami-dami mong pera. So, hindi masama mag-refuse. Kabalbalan nyo, ay masama mag-refuse. Sabi lang nila yun. Alam mo, hindi ko pwedeng magninang eh. Ngayon na lang, bibigyan kita ng one-time pakimkim, pero hindi ko maipapangako taon-taon na magiging ninang ako. So, ngayon na lang, huwag mo na akong kuning ninang. Dapat dito sa mga loob natin. In fact, yung mga pagnininong-ninang, dapat volunteer yan eh, hindi ka nag-a-assign. Hoy, kunin mo ko ninang, yun ang masarap kunin. Pero yung pipilitin mo yung mga tao, magpapauso pa tayo ng masama, malas tumanggi, walang ganon. Malas bang umiiwas, no? Tapos magtatago ka tuwing Pasko. Mahirap yata yung mga ganong klaseng responsibility. Meron kang pinapasok na alam mo painful. Halimbawa, yung mga commitments na alam mo mahirap to pa rin. Mga panata. Nakita niyo na pag-aaral natin sa Bible, may mga panata na pinatay tuloy yung anak niya dahil yun ang kanyang panata. Papatayin ang unang sumalubong, ang unang sumalubong anak. Hindi dapat sabihin mo sa joke. Sa Lord, joke po, sorry. Get out of a difficult commitment. Merong mga relasyon na alam mo magiging secret ka for life. Why get into it? Yung makakaiwas ka, hindi ka pa subong-subo, hindi ka lubog na lubog, tapos magiging other woman ka. Gusto mo bang buong buhay ang Valentine's dinner mo, February 17? Alam mo, mahirap yun. Matagal na paghihirap yun. So, iwasan mong pumasok sa mga ganon. Don't be anybody's secret. Because you will always have to stay in the dark. Mahirap, masakit. Avoid stressful and threatening commitments. Halimbawa, meron kang fear of flying, tapos may nagyayasa yung magbiyahe, umuo ka 3 months from now, pero 3 months kang worry about that 1-hour flight. So, bakit ka papasok sa ganong klaseng mga commitments? And avoid being the hero or martyr. Unless inassign talaga sa iyo ng tadhana, di mo maiwasan, don't volunteer. Bakit ka papasok sa isang sitwasyon na napakahirap? Get out of prisons. Get out of painful situations. Especially relationships that turn you into a prisoner. Get out. You have a life to live. And don't live your life in the shadow of someone as a dark secret. That's not the way to live. Magiging kulang ang kaligayahan mo at marami ka laging misery. Proverbs 6:1-5. Pati yung mga nagagaranti ng utang ng may utang, malaki yan na stress. Malaking prison yan. And I know people who had to sell their property just to
pay the utang of someone kasi sila yung nag-guarantee at hindi nagbayad yung nangutang. At akala mo ba, nagkakasalubong sila, ina-acknowledge mo lang yung utang na yun? Wala nga eh. Pero ikaw ang nagbayad. Proverbs 6:1-5. My son, don't make yourself responsible for the debts of others. Don't make such deals with friends or strangers. If you do, your words will trap you. You will be under the power of other people, so you must go and free yourself. Beg them to free you from the debt. Don't wait to rest or sleep. Escape from the trap like a deer running from a hunter. Free yourself like a bird flying from a trap. Kailangan wala kang masyadong maraming ganong commitments. So do not be quick to say yes, because yes could be a trap. Don't also be quick to say no, because you could be kept out of something nice dahil nag-no ka agad. Mostly, to be free, say, let's see. And don't decide at once. Decide at the last minute when you have already weighed all your options. Huwag kayong yes ng yes, lalo sa nagpapapromise. A promise is a prison. Strengthen your spirit to avoid emotional pain. Palakasin ang loob. Patibayin ang espiritu. Psalm 55:22, Our Lord, we belong to you. We tell you what worries us, and you won't let us fall. So yan ang lagi mong alalahanin. Hindi kahayaan ng Diyos na malugmok. At alalahanin mo lagi kung kanino ka kasali sa Diyos. Psalm 73:26, My body and my mind may fail, but you are my strength and my choice forever. Pag nangihina, pag nasisiraan ang loob, alalahanin mo na ikaw ay palalakasin ng Panginoon. In fact, ang lakas mo ay ang Panginoon, hindi ang sarili mong lakas. At lagi mong piliin ang Diyos. Kung may mga choices, laging siya ang piliin mo dahil siya ang tunay na lakas. Palakasin ang loob, magkaroon ng lakas ng loob, at ito ay daily practice of prayer, of announcing to yourself and to God your faith in the Lord, na hindi mo malimutan na siya ang tunay mong lakas. Strengthen your spirit with practical power like a bank of peace and joy and happiness in your heart. Gumawa kayo ng bank account sa inyong heart at lagi kayong mag-deposit ng happiness, ng joy, tuwing pwede. Para pag walang joy and peace, meron kayong ma-withdraw sa araw ng pangangailangan. Romans 14:17, Ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. So mamuhay in that lifestyle, yung peaceful as possible. So, bawat araw, tanggalan nyo ng chismis, tanggihan nyo ang chismis, tanggalan nyo ng gulo, ng away, ng yabangan, ng pagmamataas, para payapa ang araw nyo. At bawat isang payapang araw na dumaan, nag-deposit kayo ng peace in your heart. Pag may mga trouble na hindi pwedeng maiwasan, doon kayo mag-withdraw sa mga na-deposit nyo ng maraming peace. Mag-deposit kayo ng kagalakan, kasayahan. Ito yung pwedeng sumaya, magsaya. Kasi may mga araw na kahit gustuhin mo, hindi pwede. Saan ka ngayon mag-withdraw ng pangpasaya sa malungkot mong araw, doon sa mga naimbak mong kaligayahan na natatandaan naman ng iyong puso? Paano kung ang nakadeposito lagi dyan na inis, galit, away, na unnecessary? Sumasali ka sa away ng iba, sumasausaw ka sa gulo ng iba, gumugulong buhay mo. Pag dumating ngayon yung tunay na gulo ng iyong sariling buhay, wala ka man lang ma-withdraw ang kapayapaan kasi wala ka na i-deposit. Hanggat kaya, patahimikin ang araw. Iwasan ang mga gulo, pasayahin ang sarili at ang kapwa. And you will become a fortress with springs inside it. Alam niyo sa mga disyerto, kahit yung mga fortresses, nung mga unang panahon, ginagawa yan na mayroong bukal ng tubig doon sa loob. Kung saan may bukal, doon gagawa ng fortress. Para yung fortress, salakayin man ng kaaway, paligiran man di ka pwedeng lumabas para kumuha ng maiinom at makakain, meron kang naiinom galing doon sa loob. At ang puso natin dapat ganon. May sarili siyang bukal ng tubig.
At si Jesus yung bukal na yon. Siya ang tubig na yon, ang tubig na buhay. Na pagka lagi mong inaayos ang iyong relasyon sa Diyos, may bumubukal na tubig ng kapayapaan, katahimikan, kagalakan, mula sa loob, hindi galing sa labas. Kahit walang magpasaya sa iyo, may saya ka na galing sa loob. Kahit walang sumama sa iyo na kapwa-tao o tagalabas, may kasama ka sa loob. Meron kang tibay sa loob kasi lagi mo dinedevelop ang relasyon mo sa Diyos. Psalm 89, 16 to 17, your own glorious power makes us strong. And because of your kindness, our strength increases. Doon galing ang lakas natin sa kabaitan at kabutihan ng Diyos. At kapatid, ikaw lang ang pwedeng makadevelop ng method kung paano mo patitibayan ang iyong loob, spiritually speaking. Kung paano mo paaalisin ang mga panggugulo at kung paano mo papapasukin ang katahimikan. Only you, nobody else can tell you kung paano yan gagawin. Bantayan kung anong iniisip, bantayan kung kanino nakikipag-usap, kung anong pinapayagan natin mga diwa na pumasok at manahan sa ating isipan, at huwag nating tanggapin ang anumang pampagulo, ang anumang pampaligalig, anumang pampatanggal ng ating tibay ng loob. Strengthen yourself with practical power like a bank of rest, relaxation, and enjoyment. Katulad din ng bangko pinag-uusapan natin kanina. Dapat may account ka dyan sa puso mo. Deposit ka ng deposit ng pahinga, ng relaxation, at ng enjoyment tuwing pwede. Kasi may mga panahon hindi pwede. May mga panahon na ibigin mo man, pagod na pagod ka, hindi ka makapagpahinga kasi meron kang dapat gawin at meron kang dapat tapusin. Mahalaga ang enjoyment sa buhay. The first miracle of Jesus was to extend a wedding merriment. Can you imagine, ang dami-daming pwedeng himala na gawin ni Jesus. Ang kauna-unahan, lumikha ng alak mula sa tubig. At yon ay dahil yung mga tao hirap na hirap sa buhay, pagod na pagod sa kanilang farming, sa kanilang work, sa kanilang halos magiging slave sila ng elite. Wala silang ginagawa kundi magtrabaho, magpag-araw-araw. Nakakakain lang ng masarap, nakakapagsaya lang pag may kasalan kasi may libreng pagkain, may libreng mga alak na masasarap kasabay ng pagkain. Tapos naubos agad, siguro ganang kalit ang budget. At naawa ang ina ni Jesus, Mother Mary, comes to Jesus and say, wala na silang wine. Hindi uwian na. Balik na naman sila sa kanilang mga hirap na pangaraw-araw. Sa sandali-sandali ang recess nila. And at the end of the day, you know that Jesus created the miracle. Made wine that is superior to the wine that was originally served. Anong result? Humaba ang kasiyahan, kantahan pa, kwentuhan, sayawan, because Jesus likes people to extend their happiness, their joy, para makapag-deposit sila sa puso nila ng maraming happiness na iwi-withdraw nila sa maraming mga araw ng lungkot, ng hirap, at ng walang sarap na existence. Jesus took His disciples on an R&R, a rest and relaxation. Akala natin tuwang-tuwa ang Diyos pagpagod na pagod ka sa ministry. Baka yung team leader mo lang o pastora masaya doon. Si Lord hindi. Gusto niya nagpapahinga ka rin kahit ka naglilingkod. Mark 6:31, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain yung mga disciples. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa di mataong lugar upang makapagpahinga kayo kahit man lang kaunti. Itinakas ni Jesus ang kanyang mga disipulo mula sa napakaraming taong humihingi ng kung ano-anong mga kagalingan, mga prayer, mga ministration, bla bla bla. So niya, kayo, magpapahinga kayo. Ganun siya magmahal. Nakita niyo kung gaano gusto ni Jesus na tayo mapahinga? Even from the ministry. Yung mga iba naman, di ba, Bible study leader ka, di magutom ka. Di ba, ikaw ang leader ng ating group, di tumawid ka ng baha, mano ngayon kung magkaroon ka ng sakit sa atay. Di ba, pastor ka, nung puyat-puyat, dapat lahat ng lamay puntahan mo. Tao lang yon, hindi ganon si Jesus. Sabi niya, hali kayo, magpahinga kayo. Bawat kasiyahan ay deposito na pwedeng withdraw sa panahon ng pangangailangan. So hanggat pwede, hanggat kaya, kung hindi ninanakaw sa iba, magsaya. At magpasaya.
That is high religion. Yung magpasaya ka ng kapwa, magbigay ka ng pahinga, daig mo pa doon na nagsermon ng 10 sermon. High religion, sabi sa Bible, is to visit orphans and widows in their distress. Tumulong sa mga nakakapis, sa mga nangangailangan, is the best religion. God is generic. Only religion incorporated is labeled, is sold under prescription, is exclusive. Ang mukha ng Diyos ay maaaring makita sa napakaraming gawa. At ang kanyang universal face is kindness, goodness, especially to the needy, the weak, and the suffering. Walang label ang Diyos. Generic siya. Strengthen yourself with practical power, like people to share life with. So meron ka dapat bank of happiness, bank of rest, at meron kang bank of human resources. Tao. Ecclesiastes 4:9-12. 2 people are better than 1. When 2 people work together, they get more work done. If one person falls, the other person can reach out to help. But those who are alone when they fall have no one to help them. An enemy might be able to defeat one person, but 2 people can stand back to back to defend each other. And 3 people are even stronger. They are like a rope that has 3 parts wrapped together. It is very hard to break. So ang sinasabi sa atin, mabuting may kaibigan, mabuting may karamay, mabuting may kasundo, mabuting may kasama. So develop and keep a strong network of human relations. Yung kabutihan mo sa kapwa, yan ang pinakamagandang savings. Yung pagmamahal mo sa maraming tao, pagtulong mo, yan ang pinakamagandang retirement fund. O maganda rin meron ka talagang physical, financial retirement fund. Pero yung mga tao nagmamahal sa'yo, tatanaw sa'yo, aalala sa'yo, the best yan. Kaya huwag natin isinasacrifice ang human relations para lang sa ating mga ibang mga selfish motives. Give and receive. That is what life is all about. Galatians 6:7, you will harvest what you plant. Although nakita natin sa kasaysayan ni Jesus, 10 pinagaling, isa lang ang bumalik. So hindi lahat ng ginagawa mo ng mabuti, gagawa din sa'yo ng mabuti. So kung gusto mong may gumawa sa'yo mabuting isa, gumawa ka sa 10. By virtue of statistics, safe ka doon. At huwag ka na malungkot doon sa 9. Si Jesus nga, 9 hindi bumalik eh. So gusto mo ng 1, gumawa kang 10. Gusto mo ng 10 na titingin sa'yo, makakaalala sa'yo, tumingin ka at umalala sa 100. 10% eh. And kung 9 lang yung ginawa mo, nako, baka yung 1 na mabuti, hindi pa natamaan. Mga 9 na walang utang na loob yung nagawan mo, edi 10 mo na. Para makaisa ka man lang out of 10. Strengthen yourself with the Spirit and in faith. Therefore, focus on big issues. Mga kapatid, kung gusto nyo maging matibay kayo sa buhay, hindi agad-agad nadadala ng hangin, ng baha, ng ulan. Know and do your one big mission and role in life. Yung inassign sa'yo ng Diyos, hindi inassign ng pamilya, hindi inassign ng kung sino. Yung alam mo, Diyos ang may bigay sa'yo. Kasi yun ang tawag sa'yo, nang gagaling sa iyong puso. At yun ang talent mo, yun ang galing mo, yun ang glory and ligaya mo. Yun ang tawag sa'yo ng Diyos. Causes that are bigger than your needs, than your wants. Causes that are bigger than your drama. Siyempre, lahat tayo may drama. Pero pag wala kang big cause, yung drama mo ang lagi mananalo. Because in the absence of big things, small things become big to small minds. Small things become big to people with no big missions in life.
Pero pag meron kang malaking ginagawa at alam mong malaki yon at Diyos ang nagbigay nun, natututunan mong lampasan ano man yung mga drama-drama na dumadaan sa buhay kasi meron kang focus. John 4:31-34. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabbi, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko, ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Nakita niyo kung paano nalampasan ni Jesus ang lahat ng dusa, lahat ng sakit, lahat ng hirap. Alam niya kung bakit siya nandun. Alam niya kung anong misyon niya at hindi nawala sa kanyang paningin yung kanyang pananaw na yon. Know and pursue your calling and mission from God at magiging malakas ka. Tulad ng mga magulang na nakawalay sa pamilya, nagtatrabaho sa malayo, kuminsan lungkot na lungkot, gusto nang bumigay, pero maaalala ang mga anak, maaalala ang asawa, maaalala niya kung ba't siya nandun, maaalala niya ang misyon niya, at tumitibay siya, at nalalampasan niya yung mga tukso ng oras na yon para siya bumigay sa kung anumang paraan. Remember your big mission. Meron kang big mission sa buong buhay, meron kang big mission for this month, at meron kang big mission for this day. Dapat alam natin yon. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Likha tayo ng Diyos. Nilikha para sa specific good works na bagay sa atin, at noon pa man bago tayo isilang ay ini-assign na sa atin ng Diyos. At pag nandun ka at ginagawa mo yon, maging yun ay maging isang napakabuting ina, maging iyon ay para maging isang mabuting public servant, maging yun ay lumikha ng mga gamot laban sa cancer, o kaya ay mapigil ang mga baha. Kung ano man yung mission mo sa buhay na yon, pag ginagawa mo yon, meron kang tibay ng loob, meron kang tining ng loob na hindi kayang ugain ng anumang mga dumadaan na drama ng buhay. Kaya mahalaga alam natin kung ano yon. At iba-iba tayo, ha? Hindi pare-pareho ng mga mission, hindi pare-pareho ng mga roles. Strengthen your spirit. Raise your pain tolerance. Kailangan hindi madaling masaktan, hindi madaling matumba, hindi madaling dumugo, kapal-kapalan ng balat. Tibay-tibayan ang loob. Practice handling and overcoming pain. Kaya hindi mabuti magpalaki ng bata sa luho, sa saya, kasi mababa ang pain tolerance. Sabi nga ni Balagtas, kahit munting hilahil ay mamalaking dala, dibdib balibasay, di sanay magbata. Pagka hindi ka sanay na maghirap, yung maliit, malaki agad. Ang laki ng problema nung bata kasi walang ketchup. Kasi walang mayonnaise ang sandwich. Aba, pag gano'n ang anak nyo, malaki ang problema nyo. Nay, wala pong palaman ng sandwich. Iipit mong daliri mo, anak, nang magkaroon ka ng palaman. Hindi lahat ng araw may palaman. Sanayin nyo ng hirap para tumibay. Yung mga batang sobrang lumaki sa malinis na environment, lagi may sakit. Bakit naman yung nagsuswimming sa kanal? Ayaw tabla ng sakit. Pormo, hindi naman bagay na mag-swim sa kanal. Pero may kabaitan ng Diyos sa mga tao, hindi na makaiwas sa dumi. No, merong ibang klaseng natural immunity kasi hindi lang ma-afford ang mga kaartehan sa buhay. Magsanay. Graciously face the necessary little daily pains. Do not overprotect the children from pain. Huwag nyo laging sabihin, alam mo, hindi ka lang naging first honor kasi nandaya yung classmate mo. Sabi mo, anak, talagang hindi ka ganong karunong. Tanggapin na natin yan. Yung, huwag kayong maging fan club ng anak nyo forever kasi paglabas niya, wala siyang fan kahit isa. Kawawa naman. Sanayin nyo. Ganun talaga, anak, hindi ka lagi mananalo. Huwag kang magmukmuk dyan na natalo ka. Isa lang talaga ang nananalo, 99 talo. At nando ka sa 99, so magdusa ka. Magandang training yun.
Huwag yung laging inaamo, ino-comfort. Ang ganda-ganda mo, anak. Tapos sabi mo, joke. Sa mga anak talagang ganun, iba-iba ang ganda at ang ganda mo nasa kalooban. O, di ba? Para sanay siya. Kawawa yung mga batang lagi nilang ini-spoil eh. Paglaki, walang hihinting ginhawa. Sabi yun ni Balagtas. So develop muscle memory for pain management. And one great exercise is to bend and lift others up. Magandang exercise yan. Bend ka and lift other people up. Commiserate with others. Makiramay. Ang mga bata, yayain nyo sa mga lamay, ayaw sumama. Laging gusto sa mall. Puro kasiyahan. Isama nyo sa mga libing. Isama nyo sa mga lamay. Isama nyo sa mga nakikita nyo yung hirap ng buhay para ma-appreciate niya yung sarap ng buhay. Kailangan hindi natin sila over-protect. Romans 12:15, mourn with those who mourn. Makiramay. Sabi nga ni Solomon, mas mabuting pumunta sa mga lamay kaysa sa mga party. Although of course may benefit din yung party, pero huwag puro saya lang. Master the spiritual skill of resting in Jesus. Physically, emotionally, spiritually. Pag nire-reject kayo ng mundo, go to Jesus who accepts you without condition. Pagka hindi kayo pasado sa mga ibang standards, go to Jesus who always gives you a passing mark. Siya ang nagpapasa sa atin eh. Siya ang gumagawa ng lahat. Matthew 11:28, my super favorite verse. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Ano mang burden yan? Huwag lang nating lilimutin. Pag, Pastor, pagod na po ako. Nagpunta ka na ba kay Jesus? Kaya ka pagod, hindi ka pa pumupunta sa Kanya. Kasi pag sa Kanya ka pumunta, rest ang ibibigay sa'yo. Baka pag nagpunta ka pa nga sa pastor, pagalitan ka pa. Sermon na ka pa, takot-takot. Diba? Ikaw pa may kasalanan, in the end, mas malungkot ka pa uwi. Go to Jesus. Because He'll give you rest. Kahit ano pang nagawa mo, hindi ka nausig. Minamahal ka, tinatanggap, tapos pinapagaling, at bahala ka sa buhay mo na ayusin niyang buhay mo, pero hindi ka niya pinipilit. Ganon si Jesus. Napakabait. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. All. Huwag ka na mag-pretend kay Jesus. At huwag ka na mag-rationalize. Lord, nagawa ko lang naman yun kasi po. Huwag na, sabihin mo na lang talaga. Ganun po talaga ang ginawa ko. Sorry, but you don't have to justify yourself. Because Jesus Himself is our own justification. He justifies us before the Father. Hindi mo na kailangan mga tuwiran, hindi mo na kailangan magdrama. Because God accepts you through Jesus unquestioningly, lovingly. Hindi ganoon ang church. Ang church maraming kondisyon. Mas stricto ang relihiyon kaysa sa Diyos. Kaya matuto kayong dumiretso sa Diyos. Lalong-lalo sa mga bagay na hindi kayo makadiretso sa mga religious leaders o mga religious institutions. Yan ang Diyos na napaka-accessible through the Lord. And you survive emotional pain. How do you do that? Accept your pain when it is there. Don't deny it. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made one as well as the other. Ano mang nagaganap, alam ng Diyos. At lingid man sa ating pangunawa, baka Diyos pa nga ang may likha para sa ikabubuti natin at the end. So magtiwala and accept. You cannot change and you cannot heal unless you accept the truth first. Yung mga iba, hirap na ayaw pang aminin. O akala ko ba may date ka? Bakit dumating ka agad? Hindi mo na sabihin, hindi ako sinipot. Nagbago isip ko eh. Buwari ka pa dyan. Kaya ka tuloy hihimatayin eh. Ayaw pang aminin na naradya ka. Hindi mo nalang aminin para relax tayo lahat. Diba? Para tayo mapahinga. Para tayo, wala nang image pa. Hindi ka mahal, di wag.
Diba? Iniwan ka, di wag. Nag-joint bank account kayo, tapos kinuha niya lahat. Di ganon, naisahan ka. Sorry. Pero huwag ka na magdahilan ng kung ano-ano pa. Kasi dadami lang ang sama ng iyong loob. Lamentations 3:31-33. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagamat siya'y nagpaparusa, at babalikan natin yung parusa na yan, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Ngayon itong parusa, nagpaparusa ba talaga ang Diyos? Aha, may ginawa ka, paparusahan kita. Aha, may ginawa ka, paparusahan kita. Yang parusa na yan, I believe, is automatic consequence of natural law. Halimbawa, hindi ka natulog, puyat ka, hindi ka kumain ng masarap, mahina ang resistensya mo, nabahingan ka ng kapwa mo, nagkasipon ka, kung sabing pinarusahan ako ng Diyos. Yun ang tinatawag na parusa. May natural law na ang sinabi, pag may nagpabaya, magkakasakit. So, hindi ko kailangan magdesisyon na magkakasakit ka dahil nagpabaya ka, automatic it will happen. Pag sinabi ng Lord na may gravity, alam niyo ba ang hirap pag walang gravity? Tatalsikan tayo lahat. Pero ikaw, banal na banal, dasal ka ng dasal, natapilo ka, tumama ang iyong ulo sa bato, namatay ka bigla, at mo ay pinarusahan ako ng Diyos. Gravity yon. Natural law. Hindi ka nag-iingat sa paglalakad, dadulas ka, whatever it is, nature will take its course. At yun tinatawag na parusa ng Diyos. Hindi siya magde-decide specifically for your case. So ang mahalaga, bantayan mo yung case mo para by obeying natural law, hindi ka maparusahan. At sabi, bagamat siya ay nagpaparusa, or he lets nature take its course. Hindi ito personal. Sabi ng Bible, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. He loves and rescues. At yun ang tinatawag nating himala. But don't expect himala all the time. It's an exception. Na nahulog ka, tapos hindi mo lang ka nabalian, nagkahimala sa'yo, but don't expect it. 99.99% pag nahulog, nagkakabali-bali, pwede mamatay pa, kahit banal. Kaya kahit mga misyonary, pupunta sila sa ibang bansa para mag-mission, lumubog yung barko, namatay silang lahat, itinatanong ng iba, Diyos ko, ba't mo sila pinabayaan? Sabi ni Lord, law of buoyancy, butas yung barko nila na puno ng tubig, lumubog sila. Anong gagawin natin? I-withhold natin ang law of buoyancy and law of gravity. So, hindi exemption sa law of nature, yung pagdadasal, yung mga ganyan-ganyan. Kasi, miracle lang nakapag-exempt. So, unless there's a miracle, you do what is practical, you do what is doable, you do what is natural. Kasi meron talagang natural causes and natural results of those causes. At yun ang tinatawag na parusa. Gumawa ka ng masama, nang agaw ka ng asawa ng may asawa, nabaril ka ng asawa niya, tinuruan ba ng Diyos na barilin mo yung nangagaw sa asawa mo? No, natural yon kasi nagselos siya, may baril siya, binaril ka, hindi personal yon. Kasi may linalawag kang batas, may cause, may effect. God's laws are best understood when you understand and operate by the laws of nature. Don't always ask to be exempted from natural law and natural punishment. But in all this, take shelter in Jesus. Psalm 42:11. Why am I discouraged? Why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you help me, and you are my God. So dapat positive attitude. Always praise God. Hindi natin naintindihan yung mechanics, but what we know from the Bible is this: when you praise God, things change. When you're always praising God, if the situation around you doesn't change, your heart changes, and therefore, sumasaya ka. Imbes magreklamo, magpuri sa Diyos. Gagamit ka ng 5 words magreklamo, gamitin mo yung 5 words na yun to praise God, at ibang-iba ang sasapitin ng buhay mo. Palitan mo yung laman ng yung puso mo, imbes galit, gawin mong love. Instead of reklamo, gawin mong gratitude. Because gratitude makes things happen in your behalf.
May hiwaga na ngayon ay hindi pa natin alam, pero naniniwala ako malalaman natin kahit ng science kung ano nangyayari sa universe ng mga forces na nagtutulong-tulong pag merong isang pusong grateful and thankful. Meron. Maintindihan nyo? Hindi, gawin nyo na lang. Because the Bible says so, and our life and the witness of many people say so. Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Apparently, yung faith, yung pasasalamat, meron siyang energy that procures the things that you need and you want. Because we are spiritual beings. We are dual beings. We are physical and spiritual. Huwag tayong laging physical. We walk by faith, not by sight. So ipinapanalangin nyo pa lang, pasalamatan nyo na, ibig sabihin naniwala kayong dumating na, hindi yung darating pa. Kasi yung panalangin na future, Lord, bigyan nyo po ako. Lord, bigyan nyo po ako. Yes, sabi ng Diyos. Lord, bigyan niyo po ako. Yes, sabi ng Diyos. Pero sabi mo, nasaan na? Kasi naka-future tense pa yung prayer mo, bigyan niyo po ako. Kaya lagi naka-future, 100 taong ka na pray ng pray, hindi pa dumadating kasi naka-future pa eh. Kaya sabi, magpasalamat ka na. Lord, binibigyan niyo na po ako ngayon, salamat po. Lord, binigyan niyo na ako, salamat po. Di nangyari na. Sa spiritual world, kasunod ang physical world, mangyayari din. Mauuna muna yan sa spiritual world. It must begin with thought. It must begin in spirit. Then it will become matter. It will become physical. Kailangan sa spiritual world muna maganap ang isang bagay para iluwal sa physical world. Kaya sa prayer mo, iluwal mo na yon. Salamat Lord, pinagaling nyo na ako. At maniwala ka talaga, huwag mo lang utuin yung sarili mo. Pag nangyari na yun sa iyong paniniwala, doon sa spiritual world, walang choice ang physical world kundi sumunod. Because the physical world is only a slave of the spiritual world. Kailangan papangyarihin mo yan. Our battle is not against flesh and blood, but against principalities in the air. Ang tunay na pakikidigma ay hindi laban sa physical world, kundi sa spiritual world na gaganap. At pag nanalo ka na sa spiritual world, kasunod, panalo ka sa physical world. Tulad ng temptation, natutukso ka sa spiritual world, in the realm of thought, in your thought pa lang, manalo ka na. No, hindi ko gagawin. At hindi yan mangyayari at hindi yan nangyari, hindi talaga matutupad. Pero sa thought pa lang, natutukso na, ayan po, natutukso na ako, ayan, bibigay na ako, ayan, bibigay na ako. Susunod talaga yung katawan mo. Be changed by the renewing of your mind. It's all in thought. At yan ang kulang na kulang sa mga relihiyosong tao. Yung spirituality, laging physical. Puro physical. Pag binago nyo ang isang bagay sa inyong loob ng isip, susunod yung bagay na yon sa physical world. Nag-decide kayo, tumigil na ako sa paninigarilyo. Kasunod ang body ninyo. Hindi pwedeng tumanggi ang body pag yung spirit umuo na. So be changed by the renewing of your mind. In your prayer life, in your quiet time, think, imagine, create the physical world that you want for yourself. God said, let there be light, and there was light. So nauna yung word, nauna yung salita. Kasi yung salita, idea yun eh. Kaya unahin. Sabi ni Lord, di ba, sa lumpo, tumayo ka. Tumayo. Nadinig niya eh. Sa isip niya, naniwala siya eh. So, tumayo ang katawan niya. Pero yung Lord, hindi ko po magagawa, lumpo po ako. Ay, sige, hindi, mahiga ka dyan. Hindi mo pala magagawa eh. Anong gusto mo? Gawin ko para sa'yo. It is our thought. Yun ang power natin, mga kapatid. We were created in God's image. You know what that means? That you are the temple of the living God. You are the temple of the Holy Spirit. You know what that means? That the power of God is within you. Kaya ang sabi ni Jesus, the kingdom of God is not here, it's not there, it's not out there. The kingdom of God is within you. Nasa iyo. Nasa isip mo. Kaya matutunan natin na ang isip na yan ay ituon sa Diyos.
Panahanin ng Diyos dyan. Siya ang maghari. Tanggihan ang lahat ng gustong mag-squat. Ang patirahin ang Espiritu ng Diyos, because you are the kingdom of God. At magaganap ang mga dapat maganap. So employ your increased pain tolerance. 2 Corinthians 4:8-9, kabi-kabilaan ng paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsa'y nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi kami lubusang nailulugmok. Ganyan ang nangyayari sa may matibay na pananalig. Nadadapa pero bumabangon agad. Find every available relief and comfort. Whatever you need, God provides around you. Just look. You have to see it. Parang si Hagar, itinapon sila sa disyerto na mag-ina. Uhaw na uhaw sila, pero biglang mayroong bukal ng tubig na dumaloy sa disyerto. You've got to open your eyes and see the blessing of God, because for every need, there's an answer. For every problem, there is a solution. Pastor, wala pong solusyon ng problema ko. Eh di hindi problema yan. Ang definition ng problem, may solusyon. Pag walang solusyon, hindi problema, tanggapin mo na lang. Huwag mo nang ibahin kasi hindi pala yung problema eh. Pero pag problema, may solusyon. Kailangan lang may spiritual eyes ka to see. Hebrews 10:25. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Nandyan ang ating strength, mga kapatid, sa kapatiran. Ibinigay tayo ng Diyos sa isa't isa para tayo magpalakasan, para tayo maging lakas ng loob ng isa't isa. That's why I like each one of you to be a member of a sambahay. Para may maliit kayong intimate group na kayo'y napapalakas ang loob nyo. Madalas kayo ang nagpapalakas ng loob. Panapanahon lang ng pangangailangan, panapanahon ng hirap, panapanahon lang ng kanya-kanyang hina at lakas, pero together, laging merong malakas kahit laging merong mahina. Laging merong resources kahit merong nagdarahop. Nagtutulong-tulungan, panapanahon lang. Make your goal to make someone happy every day, to help someone, and to protect the fellowship from people who would like to break it. Kailangan tayo nagtutulong-tulungan. Panapanahon lang. At iba-iba ang mga paraan ng tulong, iba't iba ang paraan ng pagtulong, pero dapat nagtutulong-tulungan. Ganyan tayong mga magkakapatiran. Kaya mahalaga meron kayong small group. I really like you to be a member of a sambahay or a ministry group. Hindi dahil gusto ko kayong maglingkod doon. Gusto ko meron kayong group. Sasaya ako na meron kayong group. Para yung mga magulang na matanda na natutuwa siya pag mga anak niya magkakasundo. Kasi alam niyang magtutulungan sila. Napakahalaga. Yun ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Find a helper and a healer in time. Alam niyo ba, panahon, time, ay isa nating napakabuting kaibigan na pagagaling niyan lahat sugat. So kung mayroong mga tao ang laki ng problema, ang laki ng sama ng loob, ang lungkot-lungkot, sabihin ko, just survive the day, survive the week, survive the month. Maaring buong buhay mo malungkot ka dahil naunang sumakabilang buhay ang iyong asawa. Pero you know, because of time and because of God's grace, huhu pa rin yung lungkot na yan. Mababawasan ng hapdi. Mababawasan ng sakit. Lagi sigurong meron dahil talagang mahal mo eh. Pero mababawasan ng malaki. Just survive. Ano man ang sama ng loob mo, ano man ang galit mo, huwag ka lang gagawa ng bagay na dahil sa silakbo ng damdamin, huhupa din yan. Mababawasan din yan. Just survive. Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Just survive the day, the hour, the minute. At pag hirap na hirap, itong sabihin niyo mga kapatid, this too will pass. Lilipas din ito. Kahit gaano kasidhi, kahit gaano kasakit, kakirot, kahapdi, walang forever. Kahit pain. Just survive.
Para bukas, pag magsasabog na ang Diyos ng bagong pag-asa, ng bagong blessing, you are there to receive it. Be there to receive it. In healing, time is our friend. Isaiah 43:2, kapag dumadaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Yan ang pangako. Panghawakan. Sapagkat hindi kailanman tumatalikod ang Diyos sa kanyang salita. Pag lumuluwag ang ating kapit, doon tayo naaanod. Kumapit ka sa Diyos. Mas hindi ka naniniwala, mas nagdududa, mas nagtatampo pa sa Diyos, mas kumapit ka. Kasi wala ka naman ibang pwedeng kapitan eh. Gusto mo si Satanas? Walang iba. Mas tibayan. Pag nanghihina ka, mas tibayan mo kasi anong mangyayari? Pag bumigay ka, humina ka ng humina para malunod ka? Kailangan gumawa ka ng paraan. Huwag magdrama. Pastor, yun ang hinanap ako sa pananampalataya. E di tibayan mo. Huwag kang bumigay. Huwag kang makinig sa mga bulong-bulong sa ina yung mga duda. Kasi sa kanyang dadalin. Itanong mo sa duda mo, saan mo ako dadalin? Yung mga sasabing magtampo ka sa Diyos, tumalikod ka sa Diyos, at saan mo ako papupuntahin? Natatandaan ko nun yung isa nating kaibigan na sobrang baldado ang katawan. Hirap na. Pagka iniwan siya ng kanyang mga kapatid sa isang sulok ng kubo nila, sa umaga, pagdating sa hapon, nandun pa rin siya kasi hindi siya nakakagalaw. The only way para makagalaw siya, pagulong-gulungin niya yung katawan niya kasi sobra siyang baldado. Minsan, iniwan siya na nakaupo sa mataas na silya sa tapat ng bintana, sa bukid. At sa baba ng bintana nila sa labas, may drum ng tubig. Alam niyo, pumasok sa isip niya nung tumingin siya sa tubig? Naging Girl Scout ba kayo o Brownie? Sino naging Girl Scout o Brownie? Macy? Natatandaan niyo yung tumingin ako sa lawa, nakita ko ang aking sarili. Who remembers that? Ngayon, tumingin siya sa drum, nakita niya ang kanyang sarili. Alam niyo, pumasok sa isip niya, ihulog yung katawan niya doon sa drum para matapos na ang lahat. Pero nakapag-isip-isip, sabi niya, teka, hirap na hirap ako sa buhay ko. Pag nagpakalunod ako dito, sure ba ako na mas maginhawa sa kabila? At dahil naisip niya yun, hindi siya. Nagpatihulog. Isipin niya yun. Yung mga gusto magpakamatay, ano naman ang guarantee niyo na mas maginhawa sa kabila na pupuntahan niyo matapos kayo magpakamatay dyan? Magpakatino. Huwag magpadala sa drama. Huwag hilamin ang mata sa luha. Paandarin ang kokote, ang isip, ang pananalig. Be changed by the renewing of your mind. Palakasin nyo inyong loob. Kasi pag malakas yan, ano ang mangyari sa labas? Nakatindig kayo. Langoy lang, tawid, daan. Just keep going. Lumakad. Kung napaluhod, maglakad ng paluhod. Kung natumba, gumapang. Pero huwag kayong bibigay. Just keep going. You must be there tomorrow when God renews His blessing. Because His blessing is new every morning. Just survive the night. At nasa inyong kalooban yan para mangyari. Erase the pains of the past. Philippians 3:1, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Huwag laging iniisip yung nakaraan. Lalo't nagpapalungkot lang, nagpapagalit lang. Talikuran na yan, tapos na eh. Sayang yung ngayon pag inubos nyo kada drama tungkol sa bukas. At sayang yung ngayon pag inubos nyo worry about tomorrow. Forget what is behind. Mga kapatid, do not create new pains. Huwag na kayong iimbento. Sapat na yung naging pain ng mga nakaraan. Huwag nang umimbento ng bago. Learn from the past. Be sensitive to threats. Do not invite or entertain pain. Do not manufacture your pain, your drama. Proverbs 3:6-8. Always let Him lead you, and He will clear the road for you to follow. Don't. At itong portion na ito ng scripture will be the main source of our subject this afternoon. Blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty,
For he wounds, but he also binds up. He endures, but his hands also heal. Itong si Job suffered so many horrible things, but he was a very, very godly man. But he was going through a trial. Pag kayo ay very, very godly and many difficult things happen, it's probably a trial. Meaning, your faith is just being tested and you are going through a difficulty because God knows that you're going to win, and in the end, God can give you a prize. Kaya lang, may mga difficulties na hindi trial. May mga difficulties that are consequences of our errors. So, ang tawag doon, chastisement. Some call it punishment. But Job was going through a trial. He was a very godly man, but he lost all his children. They all died in one day. He lost all his wealth, and he lost his health. Dumating yung mga friends niya, unang-una para siya i-comfort, and then later on siya ang sinisi. Siguro nagkaganyan ka dahil marami kang kasalanan, and they wouldn't believe Job that Job was a very, very righteous man. Kaya lumabas itong sinasabi na ito na blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. His friends were thinking that he was just being disciplined by God. That's why many wrong things and terrible things happened to him. So therefore he wounds, but he also binds up. Sinusugatan ka niya, pero kung nahiwa ka man, tinatahirin niya uli yun. Kung may sakit ka, lalagyan niya ng benda, isasara rin niya yung sugat mo. He endures, but his hands also heal. So what is the blessing here, no? Ano ba yung blessing? Kasi sabi, blessed is the man whom God corrects. So the blessing here is correction or discipline. Why is there discipline? Because life is to be lived in the right way. May tama at may maling daan. Life is to be traveled on the right path. Merong pinaka-straight path to a certain goal, meron namang crooked path that goes to nowhere. And life is to be lived and played by the rules. Kumbaga, pagka meron kayong bagong cellphone, o meron kayong bagong computer, o meron kayong bagong camera, whatever it is, or a pressure cooker, or an item in the house, merong instruction lagi yung manufacturer niyan kung paano yon gagamitin. Unang-una, 120 volts ba yan o 220? 110 ba o 220? Kasi pag isinaksak mo sa mali, sasabog. Pwede bang hugasan ng water itong makinarya na ito o dapat keep it dry? Pwede ba itong ilagay sa mainit na lugar? Katulad halimbawa ng cellphone, pwede bang ilagay yan sa kalan? Pwede ba yung mahulog sa kumukulong mantika at okay pa rin? May instruction, keep from a hot place. At kung mga ulam naman, halimbawa, yung mga pagkain, nakalagay dyan sa instruction, pag binuksan, ilagay na sa ref, dapat ganito yung temperature. Because the manufacturer knows how the item must be used and how the item must be preserved. Now, God is our creator. Kumbaga siya yung manufacturer. Alam niya kung paano tayo dapat mag-function at alam niya kung paano dapat umandar yung buhay. Kaya may instruction din. And that is the Bible. If you do not follow the instructions, chances are you will have damages here and there. Some are damaged beyond repair. Some are just mildly damaged depending on the degree of error that they commit in their lives. So, it is important, therefore, to be disciplined. Because to go out of the right path is to stumble. To go out of it is to fall or to be lost. To ignore the rules, to disobey the rules, therefore, is to be penalized and to be punished. Ano yung tinatawag nating punishment? Punishment is automatic. Meaning, alam natin yung law of gravity. The Lord designed the law of gravity. Naglakad ka sa may gilid na may bangin, tapos nadulas ka, nahulog ka. Hindi na kailangang isipin ng Diyos na ihuhulog ko siya. Automatically, mahuhulog ka because gravity is already preordained. It was already there. Yung heat, pagka humipo ka ng mainit na plancha o kaya napaupo ka sa isang pagkainit-init na kalan, hindi mo sinasadya, may kalan pala doon, hindi na kailangang isipin ng Diyos na papasuin ko siya. Mapapasok ka kasi nandun na talaga yon, automatic. Gravity, like getting wet. Halimbawa, may payong na may namamayong ka pero lumabas ka dun sa payong na yon o may nagtulak sa'yo palabas, hindi na kailangang isipin pa kung mababasa ka or not. Automatically, mababasa ka. So, ganun din yung buhay. Pag umalis ka dun sa tamang design,
Pag may ginawa ka na hindi according to the instruction of the manufacturer or the maker, hindi ka na kailangan parusahan. Kaya sasabihin ng iba, bakit naman ang Diyos pinaparusahan ako para lumabas lang ako dun sa rules? Hindi na, preordained na yun eh. Ang duty ng mga tao, malaman ko ano yung rules of God and obey those rules. Halimbawa, ikaw ay isang young person, nakipag-premarital sex ka, tapos bigla ka nagbuntis. Hindi mo sabihin, ang Diyos naman, bakit ako ay dalawa mag-pregnant? Ginawa mo yan eh. Hindi na kailangang isipin ng Diyos na gano'n na magiging bunga nun. Automatic yun, it's already written. Hindi ka nag-aral, hindi ka pumasok, tapos bumagsak ka, huwag kang sasabi-sabi sa Diyos, Lord, i-accept niyo po ako, kailangan pumasa po ako kahit hindi ako po nag-aral, kailangan gumraduate ako kahit hindi ako pumasok lagi. No, may rules talaga eh. If you don't obey the rules, you will fall by the wayside. And bakit merong mga ganong klase na mga mangyayari sa'yo na unpleasant, unhappy, embarrassing? Because you are being disciplined. For God loves, therefore He disciplines. Kasi halimbawa, di ba yung mainit na plancha na hipo mo, anong automatic na gagawin mo? Hindi ba ang tagal-tagal, ay mainit pala, aalisin ko kaya or not? Iisipin mo pa ba yun? Automatic, aalisin mo. Kasi meron agad na parang punishment eh. Meron ka agad ma-feel na disadvantage or discomfort, kaya aalis ka agad. Kaya lahat ng ginagawa ng tao na mali, meron agad na bunga yon na masakit, mahirap, para huwag siyang tumuloy doon sa paggawa ng mali. Kaya halimbawa, naramdaman mo na kung ilang beses ka nagpabaya sa school, bumababa na yung grade mo, ibig sabihin niya dapat ka nang bumalik sa tama para itaas mo na yan. Hindi yung parang wala pa rin nangyayari hanggang nagkanda third year ka na sa first year. Nakakatatlong taong ka na sa first year, halimbawa, ang tagal na nun para mo ma-realize na meron kang ginagawang mali. Kaya, laging merong automatic result. God loves that He disciplines those who get out of the right path, who disobey the rules, or live in the wrong way, so that they will return to the right path. No? Bakit may mga tests sa school? But may exams. May exam para malaman mo ang hindi mo alam. Halimbawa, 1 to 10, true or false, mali pala yung sagot mo sa number 2, ilagay mo true, yung pala false yun, tapos dadayain mo para ka lang pumasa. Kailangan mong malaman yung hindi mo alam para next time alam mo na. Alam niyo ba kung bakit may mga test at dapat ginagawa ng lahat ng students pag may test? Magte-test. Ibabalik ngayon yung papel mo, nakita mo lahat yung error mo. Dapat yun i-research mo, pupunta ka sa teacher, ano po ang tamang sagot dito, bakit mali ako, bakit X, bakit mali, para alam mo na. Because tests are given so you will know what you don't know, so that you will make an effort to know it, and upon knowing it, even you failed in the test, now you are a better person because you know. So yung mga test, hindi lang ipinapasa sa lahat ng any means. So iba mandadaya, mangongopya para pumasa, but you will never know what you really don't know. Kaya kung minsan may mga board exams, hindi ka papasa, para malaman mo may mga areas pa pala ng profession na yun na hindi mo alam. Magre-review ka uli ngayon, aalamin mo, magte-test ka uli. Pag pumasa ka, you really are deserving. But to cheat results of tests is to deny yourself the privilege of learning. So you only pass a test, but you don't become a better person pagka mayroong cheating involved. Kaya sa buhay natin, mahalaga yung mga tests ng buhay. Bumabagsak ka at hindi. Ngayon, mabuti kung hindi ka bumagsak, pero kung bumagsak ka, don't despair, because you can use it as a springboard for you to rise again and become a better person. Nagkaroon ka ng sugat, nagkaroon ka ng mark, nagkaroon ka ng record na hindi maganda, pero natuto ka naman doon. Therefore, in the end, you have actually benefited. Kaya sa school, minsan blessing din yung repeater ka. Halimbawa, third year, repeat ka na naman ng third year. Blessing yun. Kasi, bakit ka magpo-fourth year kung hindi mo kaya at wala kang alam? Ngayon, huwag nyo na sabihin, blessed na blessed ako kasi 3 times na ako nagka-third year. Iba naman yun, hindi na yung blessing. That means you are no longer learning from your mistakes. It is not good to make mistakes, but to make one mistake and learn from it can be turned into something good. Pero hindi dapat paulit-ulit yung mistake mo na yun na lang nang yun. Therefore, correction or discipline is a blessing. Those who are corrected, those who are disciplined, are blessed. Alam niyo ba kung bakit nagdi-discipline ang mga magulang? May ginawa kang mali, meron kang punishment. So, maa-underline sa iyo yung lesson na yon, matatandaan mo, ma-emphasize, hindi mo na uulitin kasi mali eh.
Because if your little wrong is not corrected, the tendency is you will make a bigger mistake next time, and it gets bigger and bigger and bigger until you get destroyed. That's why you must be corrected. Now, what are the ways of God's blessings? What are the ways of God's discipline and correction? Pag babalikan natin yung Job 5:17 to 18, blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. What does it mean to despise? Do not hate, do not avoid, do not dislike the discipline of God. For He wounds, but He also binds up. He endures, but His hands also heal. In other words, one of the tools that God can use in disciplining and teaching is wounds. God wounds. Pwedeng wounds na noun, mga sugat. Pwedeng wounds na verb, that God inflicts you with a wound. Bakit sasabihin natin, paano ako gagamutin ng Diyos kung susugatan niya ako? Hindi ba ganun ang ginagawa ng mga surgeon? May sakit ka, hihiwain ka, yung balat mo, yung muscle mo, hihiwain hanggang makarating doon sa bituka mo. Kung yung may bituka mo, tatanggalin siya doon. Hihiwain din niya yun, tatanggalin niya yun. Sa biglang tingin, parang cruel siya. That you are being wounded, but then the surgeon also binds up. Pagkatapos yung tanggalin yung mali at may sakit na part of your body, tatahiin niya yon, isasara niya unti-unti dahil kailangan mo yon. Sa biglang tingin, parang cruel yung surgeon kasi hinihiwa ka niya, sinusugatan ka niya. But what will happen to a tumor? What will happen to a decaying part of your body that cannot heal anymore? It will make your whole body go to waste. So the surgeon cuts with his knife. Bakit yung dentist? Susugatan niya yung gum mo. Magdudugo-dugo yun. Pero ang end result nun is that probably a decaying tooth is extracted. Probably some surgery is done on your gum so that all the bones will be correctly placed. In the end, you benefit. Dermatologist. Hindi ko alam kung marami na sa inyo nakakaranas ng dermatological help, pero yung ipiprick yung mukha mo ang sakit-sakit, may mga tinatanggal na mga kung ano-ano dyan, parang masakit, nagbabayad ka para masaktan, pero nasasaktan ka because in the process, pinapagaling ka. So the tool of God is wounds or injuries. God endures, but His hands also heal. Yun ang sinasabi. Katulad ng isang coach. Ang magaling na coach sa sports, parang ini-endure ka. Pagod ka na, ayaw ka pang patigilin. Takbo ka pa ng 10 dyan na ikot. Parang ini-endure ka, but in the end, it is for your own good. Yung chiropractor, binabali-bali ang buto mo, pinapaikot-ikot ka, but in the end, nire-reset ang bones mo. A therapist, halimbawa, nagkaroon ka ng isang accident, hindi ka makalakad, yung therapist, pinapalakad ka, hirap na hirap ka na, sa pungakbang pa, papipilitin ka, but in the end, it is for your healing. Because, in many good developments of the human person, healing is done by wounding or injuring the patient. Ganon din yung sa mga school na pinapagbasa ka, gusto mo na sana magpahinga na lang, pero pinagbabasa ka, pinag-aaral ka, ang daming ipinapagawa, in the end, it is for your benefit. Same with diet. Ano ba yung mga dietitian? Pinipigil kang kainin yung gusto mo, tinatasahan yung gusto mo, kinukontian niya, gusto mo pang kumain. Those that make you do exercises. Pagod ka na, papag-exercisein ka pa. Schooling, training, all of these things are good things. Pero sa biglang tingin, parang hindi good. Bakit? Ano yung good sa atin agad-agad? That which gives you immediate pleasure. That which you like. That which does not require you to exert too much effort. But in the end, when you only do that kind of good, it will be bad for you because you will not be the best person that you have to become. Kaya sabi sa Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So no discipline seems pleasant at the time. Pag dinidisiplin ka, naiinis ka sa nagdidisiplin, sa nagtuturo, pero in the end, you will be thankful that you have been disciplined. Siguro nakakita na kayo ng mga taong lumaki na hindi malang nadisiplina ng magulang. Kahit saan na lang sila pumunta, nakakainisan,
Nagagalit yung mga tao dahil hindi sila marunong makisama, hindi sila marunong tumulong, tatamad-tamad sila, hindi sila polite. Nobody likes them. So in the end, yung ibigay mo lahat ang gusto ng anak mo, nagiging masama para sa kanya dahil hindi siya nagiging likable. And in this life, you need to be likable because you need help of other people. And people help those that they like. Kaya mahalaga, likable ka. Ano yung mga wounds at mga injuries na pinag-uusapan natin? Yun ang correction at yung discipline. That can be the pain, the sorrow that goes with learning. Pwede rin yung limitation. Na-discipline ka, na-limit ka. Halimbawa, you're grounded o hindi ka pwedeng lumabas ng bahay 1 week. Wala kang cellphone ng 2 days. Hindi ka pwedeng pumunta doon at pumunta dito dahil meron kang ginawa na dapat i-correct. No? Embarrassment or shame. Na-embarrass ka, napahiya ka. So that can be a disciplinary measure. It could be corrective if done and applied in a good amount. No? Failure can teach you to do better. And then of course you pay. Sometimes with literal wounds. Meron mga ang hilig-hilig magmotorsiklo, hindi naglalagay ng helmet, tapos biglang nahulog, nagbiyak ang ulo. Yan ang bayad niya, talagang wound. Merong mga careless sa buhay. Ang babata, nagdadrive ng hindi naman sanay, ang bibilis, maaaksidente, mapuputulan ng isang paa all his life. Yan ang bayad. Kasi pala, kung hindi nangyari sa kanya yan, sa susunod na accident niya, patay na siya, ang dami pa niya mapapatay. So, nagiging tulong kahit sa biglang tingin, parang hindi maganda. So, they can be literal wounds also. Now, what are the instruments of blessing? So, pinag-usapan na natin yung ano yung form ng blessing as discipline. Anong instruments? Anong ginagamit ng Diyos para tayo i-bless through correction and discipline? One is nature. And we have already discussed that. Hindi na kailangan mag-decide ng Diyos na malulunod yung nahulog sa tubig na hindi marunong lumangoy. Malulunod talaga yon. Preordained, written. Nature. Romans 1:20 says, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse." Of course, maraming ibang application yung Romans 1:20, pero ang gusto nating makuha dyan, yung sinasabi na ang Diyos, makikilala mo rin sa mga nangyayari sa nature na siya rin ang nag-design. So, pwede tayong i-discipline ng God through nature. Hindi ka nag-ingat sa iyong balat, nagbilad ka ng 12 noon, maaraw, may sunburn ka, natural law will tell you na may consequence ang iyong ginawa. Hindi ka kumain ng 3 days, nang hina ka, nahimatay ka nung merong sports, natural law. Hindi ka natulog kagabi nung oras ng tulog, text ka ng text kung anong ginagawa mo. So ngayon, aantok-antok ka sa ating time ng worship. Natural law. Alam nyo ba na ang lahat ng utang pwede mong matakasan, pwera lang ang utang sa tulog? Babayaran yon. What else is another instrument of God in giving us discipline? Events. Fruits of one's deeds. Pagka meron kang ginawa, meron kang inisip na masama, may ginawa kang masama, may bunga yon. So, nadidisipline ka. Ibig sabihin lang nun, nung gumawa ako ng mali, masakit ang naging bunga. Therefore, dapat akong tumigil ng paggawa ng mali dahil kung hindi ko ito titigilan, magiging mas masakit, magiging hindi na ako makaka-recover sa mga mangyayari pa pag hindi ko tinigilan ng pag-iisip at paggawa ng masama. So, pati mga masamang nangyayari sa ating buhay, yung masakit, discipline yon para tayo matuto. Halimbawa, mahilig kang mag-spread ng gossip. Pagkatapos kumalat na ikaw ang nag-start nun, nagalit na sa iyong kaibigan mo, nawalan ka na ng kaibigan, discipline na yun sa iyo para sabihin mo, I am being limited by God so that I will not do worse things. Kasi lesson na to sa akin eh. Kaya pag may nangyayaring masama, dahil bunga ng paggawa natin ng masama, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kasi inaalaw niya yung mangyari para matuto tayo at huwag na tayong gagawa ng mas masama pa. Galatians 6:7, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows." Kung anong itinatanim, inaani. Titingnan nyo lang sa buhay nyo kung ano man yung station nyo ngayon in life, ano man yung ine-enjoy nyo o lack of enjoyment, it is a product of what you have done in the past. Because ang sabi sa Bible, inaani kung ano ang itinanim. Of course, another instrument and very powerful instrument of God's blessing is authorities.
Yan ang ginagamit ni Lord para tayo i-correct at i-discipline. God doesn't go down from heaven to give rules or to discipline or to punish or correct. God has representatives. At ano yung mga representatives na yon? Romans 13, 1-2. Everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, he who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. So ano yung mga authorities? Ano-anong mga ginagawa ni Lord na instruments para yung kanyang discipline maibigay? One of that is government. So may ginawa kang mali against the law, you will suffer. Huli ka ng polis, nakukulong ka, you are fined, you are made to pay the government. Hindi na kailangan na ang Diyos, pag meron kang pinatay, bumaba pa from heaven para ka ikulong. Yung gobyerno ay kumikilos para mangyari yon. Kasi sabi, lahat ng authority, God ang nag-institute dyan. Kung nandyan yan ay inilagay dyan ng Diyos. At nananatiling nandyan yan kasi pinapayagan ng Diyos na nandyan yan. The organization is authority. Kung nagtatrabaho kayo, maybe it is corporate authority, yung mga manager, mga executives dyan, civic groups, etc. And one of the most important institutions of authority that God has given to man to discipline and to correct people is the family. Kaya may parents, may mga elders. Unless your parents are insane or they totally abnormal, they will teach you what is good. And they will punish you if you do what is wrong. Kasi pag hindi ka naparusahan sa paggawa mo ng mali, sa maliit na bagay, lalaki ng lalaki ang kamalian mo dahil hindi mo alam na may kaparusahan ng paggawa ng mali. Later on, when your parents are not there anymore to protect you, there's no one to protect you, and you keep doing wrong, you're going to self-destruct. Kaya maliit pala yung mga bata, tinuturuan ng mga parents. Pagka may binigay sa'yo, what will you say? Thank you. Diba? Pagka meron kang ginawang mali, napapalo ka kasi iko-correct ka eh. Pag maliit ka pang bata, mahirap namang maging abstract at maging profound at maging napakataas ng discussion dahil may ginawa kang mali. So mas maiintindihan mo palo, kaya ka napapalo. Pero pagka lumalaki ka na, may isip ka na, ano na ang pinapalo, hindi na ang katawan mo, kundi ang puso mo, ang ego mo, yun na ang napapalo kasi pagsasabihan ka na lang. Kaya dapat nararamdaman mo yun, hindi na kailangan physically saktan ka pa para lang ma-realize mong meron ka mali. Yun lang, hindi ka kinakausap o cold sa'yo yung parents mo. Mag-isip-isip ka na, bakit kaya? Kasi yun na naman yung kapalit ng palo, hindi na physical, emotional na, psychological. At pag kinakipag-usap sa'yo ng halika mag-usap tayo, ibig sabihin mental, intellectual, ginagalang ka na ngayon ng matanda, hindi ka nalang pinapalo, kinakausap ka na. Ibig sabihin, ang tingin sa iyo, you are capable of understanding. Therefore, you are being dealt with on the level of the intellect, not on the physical. Kaya pag kinakausap, hindi ka iwas ng iwas. Kakausapin na naman ako. Tutulog na ako, magdadabog ako para huwag akong kausapin. The family is the instrument of God to correct errors because the family is the microcosm of the world. It is the small version of the whole world. May konting competition dyan nangyayari, kailangan mo ng cooperation ng mga tao, may mga nagkakasakit, may challenges, may glory, may shame, so that the family is a training ground for you to behave in the real bigger world. Kaya mga parents, binibigyan niya ng malaking task to discipline. And of course, the church is another authority that God has instituted so that there will be discipline. That's why the church promotes, teaches, and exercises discipline. Kaya kailangan din ang tao nagvo-volunteer sa church. But you know, it's a free country. There is a separation between church and state. To the point that people may disobey church authority and yet not go to jail. And yet not be punished by the law. Pero there is a higher law that punishes such infringements and such abuses. Kaya dapat, kung hindi man tayo huhulihin ng pulis dahil hindi ka nagsa-Sunday school, hindi ka huhulihin ng pulis dahil hindi ka umate ng Bible study, ikaw na mismo ang magbantay sa sarili mo. Kasi God has angels that can serve as the police who will discipline you if you don't live correctly. So authorities are there to represent God. Authorities are there because God has placed them there.
And the godly reaction to authority, to their teachings, and to their discipline is to be submissive. Romans 13, 3-4. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you, for he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an angel of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. So sabi, kung gumagawa ka ng mabuti, wala ka namang problema sa authority eh. Gustong-gusto mo pang abutan ka eh, kasi may ginagawa kang mabuti. Pagka naglilinis ka ng bahay, gusto-gusto mo dumating yung peres mo para makita nila eh. Pero kung may inutos sa'yo na linisin mo, tapos hindi mo ginawa, ayaw pang dumating sila. Lalo't kung aabutan ka na wala kang ginagawa doon, mapapagalitan ka lalo. So, yung reaction natin sa authority is dependent on how we obey. Because if you're obedient to authority, you're glad that there is authority who can commend you and reward you. But if all you want is to disobey authority, you want to be away from authority. Kaya may mga kabataan laging gusto malayo sa magulang, laging gusto malayo sa church, malayo sa mga matatanda, kasi ayaw nila mag-obey. Pero nakikita nyo yung kahit sa school, yung laging nabibigyan ng award, yung laging honor, laging nakadikit sa teacher, laging bubuntot-buntot, laging gumagawa ng extra project, kasi nare-reward, nararanasan niya yung reward eh. Pero yung laging napapagalitan, layo ng layo, absent ng absent. So cyclical. That's why life is what we make it. And it depends on how you deal with authority. God shows His love by correcting and disciplining His children. Kahit sa gobyerno, when the government is righteous. Sa mga familia, when the parents are righteous. Kahit sa church, when the leaders are righteous. Those who do wrong are disciplined. Ano ba mga discipline? Either, 1, you are punished, you are made to suffer, or 2, you are not given blessings. Blessings are withheld. Privileges are withheld. Kaya mo, kahit sa mga anak, kumisan, wala kang baon isang linggo, o hindi ka pwedeng magganito, nawawala yung privileges. Sa mga organization, hindi ka pwedeng magbakasyon, wala kang bonus, o wala kang magandang posisyon, napupwera ka sa mga event. Discipline yon. Kaya dapat nag-iisip ka, bakit kaya ako dinidiscipline? And instead of being rebellious, is to be thankful, because all people, all instruments of discipline are instruments of God. And God disciplines us so we will be corrected para hindi lumala ang ating mga kamalian. So God shows His love by correcting His children so they will not fall, they will not become worse, and they will not die. God is instruments of blessing. Those who obey those instruments are happy. Those who disobey have to be afraid, and they suffer. Do not avoid discipline. Do not hate correction. Job 5:17, blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. Ang dapat nating life principle, and if there's only one thing that you will remember from this message at this time, ito lang to. Are you listening? Remember this, if you will remember only one thing that came from Pastor Ed. Seek, love, correction. Maghanap kayo ng correction and love correction. Huwag kayong nagagalit, eto, sisermon na naman ako nanay ko, tatalikod na nga ako. Lalakas akong tugtog, maglalagay ako ng earphone. No? Seek correction. Proverbs 9:8, rebuke a wise man and he will love you. Ito ang difference ng wise at foolish. Foolish people don't want to be corrected. Therefore, they remain foolish because they don't get corrected. But wise people love correction. And because they love correction, they become wiser. And because they become wiser, they love correction more and more. Isipin niyo kung kayo wise or foolish. By this standard. If you hate correction, you are foolish. Iko-correct na naman ako ito. Ayokong kasabay ang nanay ko. Pinapakilawan pati pagkain ko. Gusto ko yung buong sandok. Pinapasok ko sa loob ng bibig ko. Tinuturuan pa ako ng mga manners. You know, this is the attitude of foolish people.
Pero halimbawa, gusto kong kasabay yung uncle ko na yun, o auntie, kasi nakokorek niya yung mistakes ko eh. Can you imagine that? You are going to be a better person because you're being corrected. So you love correction. Yung mga kabataang babae na ayoko nang pakita sa nanay ko bago ko umalis ng bahay ko. Kasi nakalabas na yung pusod, nakalabas na yung... Wala nang natira. Sa lawn pass na lang ang damit. Band-aid ang baro. Tapos nagagalit pag pinupuna. Kasi bibilad-bilad mo yung katawan mo sa kalsada pag hinabol ka ng mga lasing o ng aso, tatakbo ka naman. So, may ipaparada ko ang sarili ko sa harap ng nanay ko para malaman ko kung approved na siya or not. Kasi ipapahama ka ba ng nanay mo? Pero marami mga kabataan umiiwas. Dumadala lang sa bintana, sa likod, sa fire escape para huwag makita ng lola kung anong itsura. Marami pa, dalawa ang dalang damit. Naku, parang madre pag lumalabas ng bahay. Pupunta sa mall, pupunta sa toilet doon, magbibihis, biglang band-aid na lang natira. Why will we hate correction? Alam nyo ba, para sa mga matatanda, para sa mga magulang, ang hirap mag-correct. Bakit mahirap? Kasi yung mukha nung anak mo na kinokorek mo, parang chicharong bulaklak na nalukot pag kinokorek mo. Ang gusto, wag pakialaman. So, kung ikaw parents, masama ang loob mo rin na yung anak mo hindi nakangiti sa'yo, ayaw kumibo, ayaw kumain, nakasabay ka, laging itatago, laging tatampo-tampo. Yung parents, siyempre, masama din ang loob nun. So, kung maaari lang sana, ibigay na lang lahat ng gusto nyo para lagi kayong hahalik-halik sa magulang, laging yayakap-yakap. Pero, ang tunay na mga magulang na nagmamahal will correct you kahit na painful sa inyo at painful din sa kanya. Sasabihin pa ng iba, nakakaingit na may abo kong friends, hindi sila pinapakialaman ng parents nila. Huwag kayong maiinggit sa ganon. Kasi either hindi sila mahal o talagang walang panahon para mahalin sila, hindi na tuloy sila napapakialaman. Sapagkat mas masarap sa magulang yung pagka alas 9, alas 10 ng gabi, matutulog na sila kahit wala pa kayo. Pero yung magulang na antay ng antay, alauna, alas 2 ka pa darating, babiruin mo kung gaano ka kamahal ng magulang mo, inaantay ka, chinecheck ka. Yung iba pa, ite-turn off yung cell nila pag tumatawag ang nanay. No? Titingnan ko sino yung pangalan, pagka boyfriend, kandara pa sa pagsagot, halos malulok ang telepono. Pero pag nanay, naku, reject. Samantalang kinokorek ka, hinahanap ka, ang maawa kayo yung mga anak na walang magulang na naghahanap sa kanila, yun ang kawawa. Kasi walang magulang na mag-iisip na sisirain ko nga ang anak ko. Sometimes yung style nila, pwedeng mali, pwede. Pero not the intention. Because no loving parent, no church, no authority will intend to destroy the people under their authority. Sometimes because people are the ones implementing God's discipline, may human error. May human error yung style, yung timing, yung wording. Pero ang titingnan nyo yung intention. The intention is to correct you so that you will be saved from disaster. That is what is important. So what will you do? Seek and love correction. Pag mayroong gusto magsabi sa inyo, alam mo, may sasabihin sana ako sa iyo eh. O ano ba yon? Huwag ka, baka magalit kay. Hindi, sige sabihin mo. Ang pangit kasi ng gupit mo eh. Ah, ganun ba? O sige, magko-consult ako sa mas marurunong. Hindi yung, wala kang pakialam sa buhok ko. Ganun agad ang attitude mo. Next time, hindi na yun magkakalakas ng loob na i-correct ka. Kasi yung pala kakainin mo ng buhay, yung nagko-correct sa'yo eh. Alam nyo yung isang tao na talagang mabe-bless siya? Yung tao na hindi na natatakot yung iba na lumapit sa kanya para siya i-correct. Hindi na yung kutakot-takot na timing, kutakot-takot na mga pakikiramdam bago sabihin. Kasi if we're going to communicate to people around us that it's alright, you may correct me, I will listen. I will not always obey, especially kung hindi naman kita parents, kung sino ka lang, may isasuggest ka. I will always listen. I will not promise complete obedience, but I will give you time to speak and I will listen. And I'm going to study and reflect on and pray for what you say. If we're going to let people know that, then we will be much, much better. Hindi ko alam. Kung nararanasan nyo na may kaibigan kayo, gusto nyo i-correct, pero naisip nyo baka magalit. Halimbawa, may body odor. Tuwing dumarating siya, parang may dumadating na kanal. Pero hindi mo nyo malang masabing, alam mo, yung kilikili mo, amoy kanal. Kung hindi mo masabi yon, hindi mo siya matutulungan. Amoy kanal siya, akala niya, amoy pabango siya. Samantalang kung siya, open yung kanyang heart, at pwede mong sabihan, hindi ba? Siya yung magbe-benefit na nasasabihan mo. That's why it's good to let people around us know that it's okay. They can speak,
and they can correct us. Especially our elders, our parents, especially our superiors. Yung mas nakakatanda o mas may ranggo, dapat nating binibigyan yun ng chance to correct us. Katulad ba sa camp? Kung minsan meron tayong mga policies sa mga camp, o ito hindi pwedeng gawin, ito pwede. Dapat natin isipin, bakit kaya ipinagbabawal? Hindi lang isipin mo, it's very inconvenient for me, therefore it is bad. Because sometimes, we have to be corrected. Many times we have to go to a camp because we are reminded of the many errors that we are not reminded of if we are just at home or if we are just in our schools or at work. That's why you take advantage na, salamat may camp, pwede kong maalala yung mistakes ko. Baka meron ako mga bisyo na sobrang-sobra ng bisyo, hindi ko na makontrol, hindi ako kinokontrol ng parents ko. Sasabihin ko pa sa camp, parents ko nga hindi ako kinokontrol, kayo pa. Abay, pinagmalaki mo pa na hindi ka kinokontrol. Kawawa ka naman. Meron ka palang bisyo, hindi ka malaman ikinokorek ng parent mo. So, salamat ka mo may camp. Kung pinapayagan ako ng parents ko sa mali, at least may nagre-remind sa akin ng wrong. Therefore, I can become a better person. Only a fool does not change his mind. When correction is given, only a fool does not change his mind. It is much easier to always agree with people. O gusto nyo mag-drugs? O sige, mag-drug ka, magbangag kayo dyan. E di gusto-gusto nyo ngayon ako, papilar ako with you, sige, payagan ko kayo. Pero mabuti ba akong pastor noon kung pinayagan ko? Mabuti ba akong magulang noon? Mabuti ba akong kaibigan? Ikaw naman, nakakalimang nobyo ka na, yung mga kaibigan mo, hindi ka malang i-correct. Ano ka ba? Ito na lamang nagpapalit ka ng damit, nagpapalit ka ng boyfriend. Gusto mo, hindi ka pinapakialaman. Anong klaseng friend yon? So, i-value natin yung mga nagko-correct sa atin. Because it is hard work for them. It is easier for them to just agree with us. They might even be more popular. But real people who care, people who really love, will disagree when they have to disagree. Will discipline when they have to discipline. Because they don't want you to go astray. Because they don't want you to destroy yourself. It is important. So, anong dapat nating tandaan? Seek and love correction. Ikaw na mismo, kung hindi ka tinatanong ng mga kaibigan mo, meron ba akong mistake na nakikita mo, pwede ko i-correct? Minsan, kumakain kayo ng mother mo, nagbe-breakfast kayo, pwede mo itanong, Mami, meron ba akong behavior na you think needs correction? Seek correction. Because it is for your improvement. And remember, room for improvement is the biggest room in the world. You can never stop improving. And as you keep on improving, you can only become better and better and better.